Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit 6 na buwan na ang nakakalipas. Mahigit 6 na buwan nang nawawala ang beauty queen contestant na si Catherine Camilon at posible umanong wala na ito. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na membro ng pamilya tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon. Alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandyan sa, dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin, sana dahil ako isang magulang din. Hindi kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. Again, I'd like to reiterate yung sinabi ni RC na we are hoping for the best pero we are expecting the worst. So yan po yung sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. Sigaw ng mga sumusubaybay na netizens ay dapat daw magsalita at umamin na ang mga suspect na sina dating Police Major Alan De Castro at ang di umano'y personal driver at bodyguard niyang si Jeffrey Magpantay para mabigyang kalinawan ang nangyari kay Catherine Camilon at hindi maisantabi at hindi magaya sa mga maraming kasong ganito tulad na lamang sa kaso ni Jovelyn Galliano, ang working student na nawawala sa Palawan, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya, lalo na parehong pulis ang nasasangkot sa kasong ito. Narito ang sigaw at samot-saring komento ng mga sumusubaybay na netizens tungkol sa kasong ito na isang dating police major at isang beauty queen contestant na si Catherine Camilon. From Nelly, basta involved ang pulis sa case, asahan nyo malabo pa yan sa bulag. Papaikutin na naman dyan ang mga taong bayan. Tulad ng case ni Jovelyn Galliano, biglang nagkalansay, ayan naman. Pag pulis magkamali, kinulong pero kakaibang kulungan yan mula kay Michael Aroma. Gaya nga ng mga komento ko nung nakaraan, mga pulis ang sangkot dito at pulis din ang karelasyon ng biktima at private driver ang biktima. Tapos pulis ang mag-iimbestiga. Ang labo, di ba? Kung sa NBI nyo binigay ang pag-iimbestiga, tsaka no, driver ni Major ang nagsakay sa biktima. Common sense na si Major talaga ang mastermind ng pagkawala ng biktima. Bakit wala pa rin hustisya sa biktima? From Rodolfo Espiritu, hay nako, kung pulis ang may gawa at pulis din ang mag-iimbestiga, malabo yan. Taguan lang ng baho yan. Ipasa sa NBI yan, lutas agad yan. From Sally Jimenez, porki pulis ang suspect, tagal masolve ng kaso. Pero kung hindi yan pulis, malamang solve na agad yan. Mula naman ito kay David Cyril. Nakakapagtaka talaga na pag opisyal or nasa serbisyo, meron ibang karapatan na walang ordinaryo o mahirap na mamamayan. Kung ordinaryo o mahirap yan, pwede nang persahin. Meron talaga definition ang gobyerno sa mga kriminal, wala talagang patas na batas. Yan ang totoo. From Cecil Haas, big cover-up. It's because he's a policeman. Crime does pay. Truth always comes out. From user QR3DJ3KQ, kabaro kasi, kaya ang dami ng proseso kuno. Pero kung ordinaryong tao lang yan, Jack, haharasin na nila yung akusado para umamin. Di talaga katiwa-tiwala ang mga alagad ng batas sa Pilipinas. Watching from Japan. From Rosalie Blas, parang dinidinay talaga. Bandang huli niyan, nakatakas na suspect at yung mga testigo isa-isa nang mawawala hanggang mabaliwala na ang kaso. From Lodi Numanes, pulis ang involved, pulis din ang mag-iimbestiga.
Kaya paikot-ikot lang investigasyon ng pulis. Dapat NBI na makialam dyan, wag na sa pulis na yan. Mula kay Mary Louise Pion, sana lang nga malutas ang kaso ni Kabit. Mahirap kasi yan dahil pulis ang kalaban nila. Panig pa din ako dun sa tunay na wife. From Malu Gafud, malamang kabaro nila yung suspect. Patatagalin yan hanggang makalimutan na ng mga tao. Alam na ng taong bayan yan, style nyo halatang halata. Mula ito kay Bicolana. Obviously, patay na talaga yan dahil nang nakita ng dalawang witness ay duguan ng ulo. Malamang sa ulo yan binaril ni Major. Ang problema na lang ngayon ay kung saan nila yan ibinaon. Sana yung driver, bodyguard, magsalita. Total, accessory lang siya. Kaysa maunahan pa siya ng tauhan ni Major at tuluyan na siyang mabura sa mundo para malusutan ang karumal-dumal na ginawa nila kay Kathy. Ako, simula nung una pa lamang, umasa na ako. Hanggang sa ngayon, naasa ako na mabibigyang linaw ito. Na kailangan kung ano yung totoo, yun ang maging, maging resulta ng problemang ito. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan kung ano ba ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Dahil ang aming anak ay mahalaga, mahalaga siya sa amin. Kailangan naming malaman na nasaan ba siya. Nakikiusap naman ako bilang tao, bilang ina. Sila na may tao rin, na kailangan naman magsalita sila. Yun lang naman ang hinihiling namin yung malaman namin kung ano ang totoo. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duguan, pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismo yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman ho ibig ko sabihin yun ho talagang mismong nakita na, yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon, ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. Siyempre, ako ho, bilang ina, kami bilang pamilya. Sobrang masakit po sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Pero wala ho akong mismong, dahil ako ho, talaga hanggat maaari pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Talaga kung tinatangi ko ho sa isip ko, sa puso ko na hindi ho yun anak. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.